tayong yung mga kapatid natin, lalo tigit yung hindi namumunga, yung walang pagkanabang, lalo tigit doon sa saganang-sagana sila sa kayamanan, at pagkatapos hindi naman sila nagbibigay katulad ng igos na ito'y maramot, sana magbigay tayo. Darating din naman yung oras na hindi tayo, baka magalit sa atin ang Panginoon, bigla na lang kunin ang ating buhay. Kung makikita mo rito, mismo ng mga alagad niya ang nagturo at nagsabi na nagtaka sila, bakit nga nangyari yon? Sinabi ng Panginoon, ito tandaan ninyo, kung ano man ang hingin ninyo, isipin ninyong tinanggap na ninyo. Pero karamihan sa atin, Kuya Min, nag-aalinlangan At kung minsan, sana po, bigyan niyo ako ng ganito, sana po, huwag natin lagyan ng sana. Doubt. Nagda-doubt tayo. Makiusap tayo sa Kanya. Loobin sana niya na ibigay niya yung inihiling natin. At isipin natin, kapag hiniling natin sa Kanya, natatanggapin natin katulad ng sinasabi niya. Ang sinasabi nga niya na tinanggap na ninyo. So, napakasaklaw nito, Kuya. No? Napakatayog ng salita nito ng ating Panginoon. At pakatandaan po natin ito mga binigyan namin tagapakinig. Hindi sinungaling ang ating Panginoon. Hindi katulad nating mga sinungaling. Sana tandaan natin ang kanyang mga aral. Isabuhay natin ito. At alam mo, Kuya Min, kahit itong mga alagad niya kung minsan hindi rin natutupad yung kanilang kahilingan dahil kulang pa rin sila sa pananampalataya. Pero nung lukumukob na sa kanila at nung sila'y bautismuhan na noong ng Holy Spirit, ay doon talagang wala na silang dalangin na hindi pinakikinggan ng Diyos. Anong ibig kong sabihin, Kuya May? Ang ibig kong sabihin, panatilihin natin ang Holy Spirit sa ating buhay. Huwag katulad na ng naipaliwanag natin kanina. Kailanman hindi mananatili ang banal na Espiritu sa isang maruming lugar. Linisin po natin ang ating sarili upang ang banal na Espiritu ay laging nakadukob sa atin. Sabi nga niya, patawarin mo ang iyong nagkasalang kapatid mo o kapwa mo upang matanggap mo ang inihiling mo sa Diyos. Alam mo, Kuya, kung minsan, karamihan sa ating mga kapatid o ating kapwa, humihingi sila si Diyos, pero marami silang hindi mapatawad Marami silang hinihingi sa Diyos, kung minsan hindi nila tinatanggap. Tinatanong pa nila, bakit kaya hindi pinakikinggan ako ng Diyos? Suriin po natin mabuti mga ginigiliw namin tagapakinig, yung ating sarili. Tayo ba ay karapat dapat sa hinihingi sa atin ng Diyos? Tayo ba ay dapat nabigyan ng Diyos? Malinis ba tayo? Kaya nga, tuwing sa pangyayaring ito, sana makikita po natin sa ating sarili, katulad ng ipinaliliwanag na ito ng ating Panginoon. Maglinis muna tayo, magpatawad tayo, upang mapatawad tayo ng Panginoon. Kung tayo ay nangungumpisa, ito mga ginigilo namin tagapakinig, kung may sama tayo ng loob sa ating kapwa, kahit na araw-araw tayo nagsisimba, kahit araw-araw at oras-oras tayo humihingi sa Diyos, kung hindi natin alisin ang sama ng loob at mapatawad ang ating kapwa na nagkasala sa atin o pinagkasamaan natin ng loob, ay wala po tayong tatanggapin. Ito ang maliwanag
sa sikat ng araw na ipinaliwanag ng Panginoon, Kuya Min, sa binasa mo. Hindi kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit kung hindi tayo magpapatawad. Kaya na, Kuya Min, sa mga sandaling ito, siyasatin po natin ang ating sarili. Malinis ba tayo? Wala ba tayong kagawalin? Wala ba tayong nakasamahan ng loob? Kahit napagaling natin na nang dahil sa kapatid mong kasama mo sa simbahan, sana po huwag nating isipin ito ang mga pagkukulang ng ating para sa simbahan upang hindi ang ating loob, upang hindi tayo magkasala sa Diyos, upang hindi na tayo hihingi ng tawad sa Diyos, kundi laging masaya at laging nananalig tayo sa Diyos. At tandaan po natin ito, hindi tayo iiwanan ng banal. Po yan, at yun po yung pagpapatawad ay nakapaloob sa ating dasal sa araw-araw ng Ama namin. Na dito ho'y pinakikita na kinakailangan ho yung ating pagpapatawad sa ating kapwa. Manalig na natanggap ninyo kung meron ho tayong tuwirang pananalig. Sa panalangin, manalig tayong natanggap na ninyo at matatanggap na ninyo. So, naroon ho yung punto ng ating pananalig sa Panginoon. Ang mabigat din ho ay yung kapag tayo nananalangin, kung tayo mananalangin, ano ba ng ating papanalangin, lalo ng ating kapwa, kung meron ho tayong mga sama ng loob sa ating kapwa, atin ho munang unahin na sila'y mapatawad upang ipagpatawad din naman sa atin ang ating mga pagkakasala. Ito ay maliwanag, sabi nga ni Kuya sa sikat ng araw, sapagkat kung hindi ho tayo magpapatawad sa ating kapwa, wala ho tayong gantimpalang patatawarin ng ating Panginoon. Meron hong sabi ho rito sa nag-text sa atin kay Kuya Bert, praise and thanks God. Nandyan po kayo ni Brother Min na nagpapaliwanag sa mga salita ng Diyos. Tama po, naiwasan ang word. Sana na pagkausap natin ng Diyos, please pray for me, brothers. It is my birthday tomorrow. God bless. Si Sister Lovely yan. Si Sister Lovely. Ayun. Tomorrow yung birthday niya sa kay Sister Lovely. Happy birthday ho. At yun ho ang ating naibigay na paliwanag ni Kuya Bert dito ho sa ating pinag-usapan na aral mula sa puno na namatay na puno ng igos. Pag-aalilangan sa karapatan ng Panginoong Hesus. Ito na ho ang ating panghuli. At aking hong bibilis-bilisan ng aking hong pagbasa na sa ganun ho ay matapos natin itong chapter 11. Pag-aalilangan sa karapatan ni Hesus. Pumaroon na naman sila sa Jerusalem, samantalang si Hesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya kinaniniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Robert, anong nakikita niyo? Alam mo, Kuya, kaya lagi nilang binibenggahan ng ating Panginoon dahil hindi na sila nagkikinabang na. Wala na silang tinatanggap. Hindi na sila makabenta. Ganyan ang tao, Kuya Min. Kung minsan kapag hindi na nakikinabang, kahit
Diyos talagang hindi nila kinikilala eh. Magkamalamang kuminsan ng salapi, kahit may Diyos siya, kakalimutan niya ang Diyos. At kung dito nga sa